Bago marating sa aking pupuntahan ay aking nadaanan ang isang kargadong truck na ito at isang private, at sumuksok nga ang private nito sa ilalim ng truck na ito. At di natin alam kung ano nga ba ang naging dahilan kung bakit ito ay bumangga, at pagsamantala ko itong hinintuan. At pagkatapos to mga bero ay muli naman akong rumatsada patungo sa aking panibagong biyahe, at dito nga sa may Tuguegarao sa lawigan ng Cagayan. At muli ko ipapatuloy ang naudlot kong pangatlong dito sa aking biyahe sa may lalawigan ng Cagayan, at dito nga sa may Tuguegarao. At ito nga mga kabero, ako'y pangsamantalang huminto rito at aking alamin kung saan nga ba ako papasok, sa kaliwa ba o sa kanan, dahil nga dito ay may sangandaan. Yo, what's up? Alright mga kabero, tayo itutungo ngayon Tuguegarao at kasama natin itong ating mga partner. Ayan, shoutout kayo dyan, shoutout sa mga kababayan nyo, mga taga Mindoro, mga mangyan. So, puro kami mangyan dito. Shoutout mga mangyan. Sa Pambisa Monte, sa Kasap Himalayan. Alright, ayan. Shoutout kay kababayan namin si Kamangyan. Kamangyan. Shoutout. Alright, ito guys, at totoo kami ng Tuguegarao. So ayan, alam namin kung anong itsura ng Tuguegarao. So hey guys, let's go! At ito nga yung sangandaan na aking tinutukoy. At dito ako ngayon kakanan patungo sa may Tuguegarao. Sa kaliwang bagay kasi mga kabero ay patungo ng Sulana, pero to ay sinasakupan pa rin ng Tuguegarao. At ako nga mga kabero ay kumanan sa daang ito dahil ito ay patungo ng bayan ng Tuguegarao dito sa may lalawigan ng Cagayan. At ito nga ay akin napansin sa di kalayuan ang tulay na ito, at dito nga tayo tutumbok, at dito ang patungo ng bayan ng Tuguegarao. Pero itong ating natumbok mga kabero ay sinasakupan na rin ng lalawigan ng Cagayan dito sa may Tuguegarao. At ito nga mga kabero, ang tulay nito mukha yatang napakatibay at napakalawak ng tulay nito. Akala ko ay nasa San Juanito Bridge na ako, hindi pala. At ito nga mga kabero ay parang napakatibay ng pundasyon ng tulay nito. At habang ako'y naglalakbay sa mahabang tulay nito ay ito ay aking pinagmasdan sa ilalim kung ano nga ba kalawak ang tulay nito. At ang tulay nito mga kabero pala ay Bonton Bridge dito sa may Tuguegarao. Napakaganda pala ng ilalim ng tulay nito, at ang tubig nito tilabay parang karagatan na kulay blue, at ito ay mayroon pang white sand na akala mo'y nasa beach ka. Habang ako'y naglalakbay ay kitang kita ko ang lawak na ito, at heto nga, siguro ay napakalalim ng tubig nito. Nakakatakot naman ito kapag ikaw ay nahulog sa ilalim ito. Siguro kung ito ay hindi tag-init ay halos tubig ang makita sa ilalim ng tulay nito. At heto nga ay patuloy ako sa aking paglalakbay nito mga kabehero. At ito nga ay kitang kita ko ang mga pundasyon at ang matitibay na mga bakal na ito. Kahit siguro malaking truck ang dumaan dito o malalaking sakyan ay hindi kayang tibagin ang tulay na ito, dahil ito ay kitang kita ko ang katibayan ng mga bakal na nakabit dito. At heto ay patuloy ako sa aking paglalakbay. Napakahaba pala talaga ng tulay nito mga kabehero. At ito nga ay malapit na akong makarating sa pinakapunduhan nito. At ito nga ay nakatapos na kami sa mahabang tulay na ito. Pagkalipas ko ng mahabang tulay ay muli kong ipinapatuloy ang aking biyahe. At dito nga ang unang nagbungad sa akin ay isang gasoline station. Marami din palang bawal sa lugar na ito dahil nga dito ay bawal kumaliwa. At ito nga ang kailang batas trapiko na pinagbabawal. At ito nga ay patuloy ako sa aking paglalakbay. At ito napansin ko mga kabero ay napakaganda pala nandaan dito. Wala akong napansin na minsan ay isang lubak man lang. Mas malapit ang daan dito kung sakaling ikaw ay galing ng Isabela. At ito nga mga kabero, kami ay nagmula sa may Rojas, at dito kami dumaan upang maging mabilis ang aming biyahe. Yung nga lang medyo may kalubakan ang daan sa may Rojas. At pag ikaw ay dumaan ng Ilagan o Santiago ay medyo may kalayuan, pero maganda nga lang ang daan doon. At ito mga biyero ay dito pala ay napakaraming tindang mga prutas. Kung sakali ikaw galing ng Clark ay talagang 12 hours ang biyahe dito. Yung nga lang ay talagang puyatan ang biyahe dito, kaya kailangan maging matibay ka sa puyatan sa biyahe. At ito mga biyero ay marami din pala mga negosyo rito.
Pagdating namin dito mga bero ay hindi ko nga lang alam kung ito nga ba ay proper na Tugiraw. At ito nga ay marami ng mga sakyan dito dahil kanina ay madalang pa lang. At karot kanan ay mayroong mga negosyo nakatayo dito. At ito ay biglang bumagal ang aming biyahe dahil nga dito pala sa unahan ay mayroong stoplight na nakatayo dito. At ito nga ay alam natin kung ito nga ba ang proper ng Tugiraw. Ang mga taga rito pala mga kabero, ang mga lingwahe nila ay Ilocano at Ilocana. Yung nga lang, hindi natin maintindihan dahil tayo ay Tagalog at tayo nga ay may lahing mangyan. Shout out, kamangyan. Shout out din sa inyo mga taga Tugiraw at heto nga ay dito ako ngayon sa lugar ninyo upang aking alamin kung ano nga ba ang itsura ng inyong bayan. Ato nga ay ating alamin kung ano nga ba ang ating makikita sa lugar ninyo dito sa may Tugiraw. Pagsabit namin dito mga bero ay medyo buwagal ang aking biyahe dahil dito ay mayroong stoplight sa bandang unahan. At nga mga bero ay mayroon dito mga negosyo tulad ng Mercury Drug, gamot ay laging bago. At ang antak na to na aming sinusundan ay patungo din sa aming destinasyon. Napaganda rin pa ng lugar na to at napakalawak din pa ng espasyo ng daan dito. At mga bero ay kami kakaliwa dito sa may stoplight na ito. Ato ay tanong ko tong si Jollibee na bida ang kanyang kasiyahan. Right mga biyero, ayan, mayroong stoplight dito. So, minto muna kami. At dahil nga kami tutungo dito sa may Tugiraw. Right. Right. Ayan, shout out sa mga kasama ko. Alright, so yan guys. Ito nga nadaan natin yung Bunton Bridge. Akala ko yung bridge sa ano. Yung Pagsanang Bridge. Bunton Bridge lang pala dito sa may Tugiraw. Right. Yan. Dahil nga sa green light na kami ay ito ay kumaliwa na kami sa mga stoplight na ito. At ito mga bero ay patuloy ako sa aking paglalakbay. At itong si Jollibee ay talagang kitang kita ko ang kanyang kasiyahan. At lagi nakangiti itong si Jollibee. Pagkaripas namin sa stoplight ito ay may kabagalan pa rin ang aming biyahe. At ito nga ay patuloy pa rin ako sa aking paglalakbay. At sinusundan ko nga ang truck na ito. Siguro ang destination nito ay patungo din sa aming pupuntahan. Nagkakaroon din pala ng bulbul ang traffic dito dahil nga ang iba dito ay may mga pasaway tulad nga ng mga private na ito na naka-illegal parking sa kilid ng daan na ito. At ang iba dito karamihan ay dumadaan ang mga malalaking sakyan. Kung sa Laguna at Batangas mo gawin yan ay maaring towing ka. At iba nga dito ay maayos pa ang parking ay natutowing pa. Kaya mga biro, maging maingat sa Laguna at Batangas ng iyong pagparada ng sakyan. At tulad nga ng ilan dito, kitang-kita mo naman na illegal parking ang kailang mga sakyan at nakalabas pa ang mga puwit nito. Palibhasa malawak ang daan ay sinasamantala ng iba nating mga motorista. At ito nga ay kitang-kita mo ang ibang mga sakyan dito na naka-illegal parking. Kaya ito mga kabiyero ay bigla naman huminto dahil nga medyo bagal ang usad ng mga sakyan. Dahil sa mga karamihan dito ay mga nakaparada sa tapat ng mga pamilihan. At tulad nga ng truck na ito at maging ang atos pala nito ay talagang ginawang illegal parking sa tapat ng store nila. Kaya ito, ang ilan dito ay di gaanong makausad at tulad nga namin. Tulad nga ng truck na ito na aking sinusundan patungo sa aking destinasyon. At meron pa lang ditong stoplight at ito nga ay ginagawa pa ang daan dito. Kaya ito ay nagkabulbul na ang mga sakyan dito. Buti nga lang, meron ditong mga nagbantay at tagasinyas upang madaling umusad ang mga sakyan nito. Mapapansin mo mga bero, halos karamihan ay mga illegal parking sa tapat ng mga binibilihan lang pangailangan nila. At tulad nga ng mga sakyan nito na naka-illegal parking sa tapat ng mga tindahan. At ito nga ay patuloy ako sa aking paglalakbay. At haba ako naglalakbay mga bero ay aking pinagmasdan ang bawat gilid dito. At ito nga karamihan ay mga illegal parking dito. Ganito ba talaga dito sa may bayan ng Tugiraw? Walang natutuwing at walang nininikit ng mga enforcer. At dito rin pala ang terminal ng Partas na mga biyaheng Cubao at Manila. Ginagawa din pala ang daan dito, kaya ito din ang isa sa dahilan kung bakit traffic ang daan ito. At ito nga ay medyo makitid ang daan ito. Patuloy ako sa aking paglalakbay hanggang makarating sa aking destination. At ito nga, habang ako naglalakbay sa lugar ito ay aking pinabasdan ang bawat gilid ito at ang bawat daan. At ito nga, ang daan ito ay medyo maayos naman at walang gaanong kalubakan. Yung nga lang mga kabero, ang mga sakyan nito ay walang pakialam. Kung sa makaparking ay okay lang. At ito nga mga kabero, habang ako naglakbay sa daan na ito ay aking pinabastan. At ang ilan dito ay heto, ay nakapark lamang sa gilid at walang nagtutuwing dito.
Siguro hindi wala paano yan. At sa lugar na ito ng Tugigaraw ay aking nadaanan itong napakalawak na terminal ng mga sakyan. Siguro ang biyahe dito ng iba ay sa Manila at ang iba naman dito ay dito lamang sa lugar ng Cagayan. At ito nga ay patuloy ako sa aking paglalakbay mga pero. At sinusundan ko nga ang track na ito. Siguro ang destination nito ay patungo sa aming pupuntahan. At ito nga ay patuloy ko pa rin nakikita ang mga illegal parking dito. At ito nga ay nakalit pa ang puwit ng ilang sakyan dito. At kakaramihan naman dito mga biro ay mga motor din. At tulad nga ng private nito ay talagang napakaganda ng kanyang parking. At maging ang partas na ito ay bumabiyay pala ng Manila. Pagsapit ko naman dito mga biro ay napakalawak pala ng daan dito. Kaya ang iba dito ay sinasamantala ang pagpaparking ng mga alanganin. Saan nga ba tutungo ang truck na ito at bakit nga ba hindi mawalay sa aking paningin? Siguro ay doon din siya tutungo sa aming pupuntahan. At itong mga pero ay 2 linya lamang dito. Kaya ito ay medyo makitid ang daan dito. At tulad nga ng sakyan ito, ayan, naka-illegal parking na naman siya sa gilid ng daan ito. Siguro dito ay di gaano mahigpit. Kaya ang iba dito ay inaabuso ng mga motorista. Ito mga bero ay patuloy ako sa aking paglalakbay at itong truck na to ay talagang hindi mawalay sa aking paningin. At kung saan ako naroon ay nandun din siya. At ito mga bero, natanong ko na ang SM Tugigaraw. Ito ang SM Tugigaraw at ito nga ay napakalawak ng labas nito. At siguro ay napakalawak din ng loob nito. At ito nga mga bero ay bago pa lang ang SM Tugigaraw na to. At ngayon ko nga lang ito nadaanan. Patuloy ako sa aking paglakbay at heto ay dito man tayo sa may Maharlika Highway. At dito nga sa circle na ito ay ating makikita ang Robinson na ito. Napakalaking Robinson. At heto nga mga biro ang Maharlika Highway nito na aking napukusan ng kamera. At dito naman tayo sa may McDo. Ayan ang McDo mga biro. At dito naman ang Jollibee. Ayan ang Jollibee. At talagang bida ang kanyang kasiyahan. At lagi nakangiti itong si Jollibee. At dito naman tayo sa kaliwa sa circle na ito. At kapag sa kanang bahay kaya patungo ng Apari, Cagayan. At heto mga biro ay dahan-dahan nga akong kumakaliwa. At aking pinagmasdan ang Robinson na ito. Napakalawak pala ng Robinson na ito. At ito nga walang iba kundi ang Robinson ng Tugigaraw. Sa labas pa lang ay kitang-kita mo na maraming pupunta dito sa may Robinson Tugigaraw. At ito pala ay mayroong taxi dito sa labas nito na nakapila. Akala ko sa Manila lamang mayroong taxi, dito pala ay meron. Kaya at pala napakaganda rin pala dito sa may Tugigaraw. Akala mo ay Manila. At ito nga mga biro ang Robinson ng Tugigaraw. At sa aking pupuntahan aking nadaanan itong Robinson dito sa may Tugigaraw. At ito nga ay aking pinamasdan ng mabuti habang ako'y naglalakbay at habang aking nadaanan ang Robinson na ito. At patuloy ko rin itong pinagmamasdan. Kaya ito mga biro, ako inyong samahan hanggang sa pagtapos ng channel na ito. At dito nga ang entrance nila. Napakahaba ng Robinson na ito dahil habang ako'y naglalakbay ay patuloy ko pa rin pinagmamasdan ang Robinson na ito ng Tugigaraw. At heto nga ang gate din nila na maaari mo labasan o pasukan. Heto mga kabero at dito man tayo sa terminal na ito na aking nadaanan at napakalawak pala ng terminal na ito. At dito rin pala ang terminal ng Victory Liner. At ito nga mga kabero, ang iba dito ay dito na rin sumasakay patungo na Manila. At ang iba naman ay yung mga nanggaling na Manila at dito nga sila gumagarahe. Maging ang case review ko na to ay hindi rin makaiwas sa aking kamera. Kaya ito mga kabero ay patuloy ako sa aking paglalakbay. At ito nga ang daan ito patungo sa aking destinasyon. At ito mga kabero ay meron din pala ditong City Mall. At ito nga ay napakalawak pala. Dikit-dikit pala ang mga mall dito. At ang una kong nadaan nga ay ang SM Tugigaraw maging ang Robinson Tugigaraw. At tulad nga nitong City Mall dito sa may Tugigaraw. At napakalawak pala nito mga kabero. Sa tapat pala ng City Mall na to, dito nakapwesto ang airport ng Tugigaraw. At heto nga ang airport nito sa kaliwang bahagi na aking nadaanan.
Pagsabit pala dito mga kabiyero ay marami kang mall na madadaanan at marami kang mall na pupuntahan kung sakali ikaw ay mapadaan o mapagawi sa lugar nito. At saka ng bahagi ito mga biyero ay patungo ito ng Isabela. At ito mga biyero ay dito pa rin tayo sa diretsyong daan na to. At tayo nga itutungo sa ating destination. Sa karubatang ito mga biyero, yung mga papalabas ng sakyan nito ay galing ng Ilagan, maging ang Alicia at maging ang Santiago City. At ito nga mga biyero ay napakalawak pala ng DepEd na ito. Ito lang yata ang DepEd na aking nakita at napakalawak. At talaga namang bilib na bilib ako sa kalawakan nito. At hindi lang yan, kundi napakaganda panalabas ito. Napakausay ng design nito. Akala mo ay hindi DepEd. At ito nga mga biyero, ang ibang mga private dito ay nakabalagbag ang kailang mga parking. Subalit ang iba naman dito ay maayos ang parking. Yung nga lang talaga hindi maiwasan ang mga pasaway sa daan. At siguro nga ay napakaluwag dito sa may bayan ng Tuguegarao. Kaya ito ganyan, Bali Medical Center. Ang laki oh. Medical Center, Cagayan Valley oh. Tawag si ate, buntis na. Aking nga pinabigyan itong si ate na tumatawid. At heto nga ang medical center ng Cagayan. Napakalawak pala ng medical center nito ng Cagayan. At dito nga mga kabiyero ay huwag nating hangarangan ang tawiran ng mga tao. Dahil ang pedestrian mga kabiyero ay para sa tao at hindi sa mga sakyan. At ito nga mga kabiyero ay napakalawak pala ng ospital na ito ng Cagayan. So mga kabiyero, hanggang dito lang at magpapaalam na ako at maraming salamat sa patuloy niyong pagsabay sa channel ito dahil hanggang dito lang ang aking destination at malapit na kami sa aming pupuntahan at hindi ko na nga ito ipinakita pa sa inyo. Bye bye, love you!